Nang dahil sa pagkagusto ko sa isang babae, nagpanggap ako bilang Becky. Makuha lamang siya. Marami ang nagsasabi, ang high school life daw ang pinakamasayang yugto ng buhay estudyante. Oo, tama kayo. Kasi noong high school din ako, naramdaman ko rin ito. Yung naging all out ka dahil may gusto kang babae. At nasabi mo na sa iyong sarili na siya na ang the one ko. Simula noong bata pa, crush ko siya. Kaya naman, ginawa ko na ang hindi magagawa ng iba, ang magpanggap. Hindi ko na rin inisip na masakit pala ang kahihinatnan ng lahat. Ang masakit dahil sa desperado akong makuha siya, nasaktan ko ang damdamin niya. Nasira ko ang pagkakaibigan namin na iningatan namin ng mahabang panahon. Ako si Charles at ito ang aking confession diary. Beshi, tandaan mo paglabas mo ng stage, kumembot ka kaagad. Parang ganito. Inakto pa ni Claudette o mas kilalang Didit ang gagawin ko. Best friend ko siya mula noong mga bata pa lang kami. Sanggang dikit. Madalas nga kaming napagkakamalan na kambal daw kami. Madalas naman naming sinasabing, oo, kambal tuko kami. Siya ang tuko, saka itinuturo ang isa't isa. Natatawa na lang sa amin ang mga tao. Besh, tingnan mo ako. Ganto. Rumampa pa si Didit sa tapat ko. Ang dalawang kamay niya nasa bewang pa at malamyos ang pagpilantik ng kanyang pangupo na para sa akin nakakagigil tingnan. Lahat sa kanya ay gusto ko. Ang totoo, straight naman talaga ako. Nagpanggap lang ako na binabae dahil ayokong lumayo kay Didit. Saka, may isa pang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Dahil ito sa nangyari dati. Uy, Beshi Waps, nakikinig ka ba? Inaaral mo ba ang dapat na pagrampa mo? Tulala ka na naman dyan Oo naman, Beshi. I got this na. Kayang-kaya kong talunin ang mga kalaban, no? Kabugyata tong sisteret mo. Saka ang makeup ko, pak na pak kaya. Sponsor from my Beshi Waps Didit. Ganda yarn. Sabi ko in character sa pagiging Becky. Sumali ako sa Miss Gay, Pangkalawakan, Barangay Puso-Puso Edition para may pangbayad kami sa field trip namin. Hindi kasi kami makakasama. Sapat lang ang kinikita ng parents namin. Kaya ito ang naisip naming paraan ni Didit. Tricky rin kasi ang panalo. Sayang din naman. Sa totoo lang, nanalo na rin ako sa isang barangay na Miss Gay. Kaso kulang pa kasi first runner-up lang ako. Pero ngayong narito na kami sa baluarte namin, nafe-feel ko na ako ang mananalo. Gagawin ko ang lahat para kay Didit. Kahit na kahihiyan pa ito, mapasaya ko lamang siya. Lumabas ako ng stage. Nagpalakpakan ang buong barangay. Ginawa ko ang kembot na itinuro sa akin ni Didit. Dahan-dahan pa akong naglakad sa stage. Dahil sa taas ng takong ng sapatos na pinahiram sa akin ni Didit, kontisera din kasi ang pinsan niyang si Michael at nasa Maynila na ito ngayon. Lumapit ako sa mic para magpakilala. Buenos dias, Gloria Diaz, Paquito Diaz, Kabarangay Puso-Puso. Hola, come on, vamonos! Everybody, let's go! Soy Alex, 18 años! Alex Gongonzangano! Naghalakhakan ang mga nanonood. Sabay akong ngumiti ng aking killer smile at nagpatuloy magsalita. From the land of instant noodles and hot and spicy, parang ako.
Pansit Canton Chilimansi, Chili. Ako ay nag-iiwan sa inyo ng kasabihan. Bakla man ako sa inyong paningin. Pikit mata na lang po kayo. Okay na ha? And I thank you. Naghiyawan ang mga tao. Ang iba, natatawa dahil sa mga pinagsasabi ko. Dahil binigay ko ang best ko at talagang nag-effort kami rito ni Didit. Nanalo ako ng Miss Gay Pankalawakan. Nagyakapan kami ni Didit sa backstage na tuwang-tuwa. Dinama ko naman ang yakapan namin at hinigpitan ko pa at nagtinagalan ito. Hindi ko na pinahalata. Lulubusin ko na ang moment na ito. Besh, pwede ka nang kumalas. Ano ba yan? Masyadong mahigpit naman yung yakap mo. Di na ako makahinga. Reklamo niya na agad naman akong kumalas sa pagkakayakap. Sorry, Besh. Sobrang saya ko eh. Bahagya kong kinurot ang magkabila niyang pisngi at pinanggigilan ito. Ako rin. Yay! Makakasama na tayo sa field trip at may baon pa tayo. Ang galing-galing mo talaga, beshi ko. Maligayang bulalas niya. Nakasama nga kami sa field trip ni Didit. Masaya ko kasi para kaming nakapag-date na walang pakialam sa mundo. Yung tipong kami lang dalawa. Yung maliliit na detalye, hindi ko na pinapalampas. Katulad na lang ng mga pag-akbay, paghilig ng ulo niya sa balikat ko, at maging ang holding hands namin. Kahit ito lang, ayos na ako. Pero minsan, nagigilty rin ako. Oo, kung iniisip niyong kasakiman ito sa hindi ko pag-amin sa totoo kong sexual preference, sakim na akong sakim. Nagmahal lang naman talaga ako. Mahal ko si Claudette, si Didit na best friend ko. Kung kahabagan man ito ng buntot, sige, duwag na ako kung duwag. Isipin niyo na sa akin yan. Sadyang nagmahal lang talaga ako. Isang gabi, tinawagan niya ako sa landline namin. Besh, puntahan mo naman ako dito, please. Gabi na, Didit. Baka pagalitan ako ni Mommy. Sige na, Besh. Nandito kasi si Tito Nelson. Dinig ko ang boses niya na may pag-aalinlangan at may takot. Si Tito Nelson, ang hayop niyang stepfather, nakamuntikan na siyang pagsamantalahan. Ako lang ang nakakaalam nito. Nasabi niya na ang patungkol dito kay Tita Chona, ang mama ni Didit. Pero hindi naman ito naniniwala sa kanya. Naikuyom ko ang isang palad ko noong narinig ko ang pangalan na yon. Sige, hintayin mo ako dyan. Thank you, Besh. Love you. Love you too. Sagot ko at binaba na ang tawag. Mabilis kong narating ang bahay nila Didit. Nagbike lang ako para makarating sa kabila nilang street. Pinagbuksan ako ng gate ni Tita Chona. 2 beses lang akong nag-doorbell. Hi, Tita. Magandang gabi po. Mas maganda ka pa sa gabi, Tita. Siyempre, maging sa family niya, dapat in character ako sa pagiging Becky. Humalakhak naman si Tita Chona. Hi, Be. Napakabolera mo talaga. Nasa itaas si Didit. Tara, pasok ka na. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Tita. Ipinasok ko ang dala kong bike at isinandal sa bakanteng space na naroon. Pagpasok ko, nadatnan ko si Tito Nelson sa sala at nanunood ng TV. Nginitian ko siya at binati. Pero nung tumalikod ako, biglang sumama ang tingin ko. Kumatok ako at dahan-dahang binuksan ang pinto ng silid ni Didit. Hey Besh, pwede ba tayong mag-cuddle? Ano na naman yun, Beshi? Kadiri naman. Ay, ang poison mo talaga. Pagdadahilan ko at kunwaring nandidiri pa para hindi mabuking ang acting ko. Sige na, dito ka sa kama, tabi tayo. Hindi talaga ako makahindi kapag nakikiusap siya na parang bata. Naku,
hindi talaga magandang epekto sa akin kapag nagdidikit ang katawan namin. Sumampa ako sa kama at tinabihan siya. Agad siyang dumantay sa akin. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa ginawa niya at tumayo na rin yung ano ko. Napalunok ako ng sarili kong laway at agad pinagpawisan kahit nakabukas ang aircon sa kanyang silid. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakalingkis ng braso niya sa katawan ko. Bakit mo tinatanggal? Ano kasi, besh? Natatay ako eh. Wait, paggamit niya ng CR mo. Pagdadahilan ko. Pero ang totoo niyan, pagkaupo ko ng toilet, sabay akong kumambyo. Grabe, para akong nagmamaneho ng kotse na hindi ko alam kung saan ko ipipihit. Nakauwang ang bibig ko at nakatingin sa itaas. Sarap na sarap ako sa ginagawa ko. Napaungol ako ng nagputukan na ang mga bala galing sa armas ko. Matapos, hingal na hingal ako. Pakiramdam ko nang hina ako ng bahagya na may kakaibang sarap. Gumagawa naman na ako nito. Nagumpisa ito noong 15 ako, dala ng kuryosidad. Naghugas na ako ng kamay at lumabas na ng banyo. Nadatnan ko si Didit na tulog na. Lumapit ako at pinagmasdan ko ang mahimbing kong best friend na natutulog. Inayos ko ang buhok niya na nakatakip sa maganda niyang mukha. Ang ganda mo talaga, besh. Gusto kita, higit pa sa friendship. Hinaplos ko ang makinis niyang mukha at napabuntong hininga. Pasensya ka na. Niloloko kita sa pagpapanggap kong bading. Ayoko kasing lumayo ka sa akin, Didit. Kinumutan ko siya ng maayos at tinabihan sa kama. One time, may post sa bulletin board at sa social media page ng school. Usap-usapan ang school play at naghahanap sila ng mga actors. Si Didit ang mahilig sa ganito. Wala akong nagawa noong nahatak niya ako sa audition. Ang dahilan niya, maganda ito para sa college application namin sa Maynila. Kukuha kasi siya ng filmmaking. Ako, hindi pa sure. Basta sumama lang ako sa kanya sa strand na arts and design. Nakuha nga kaming lead actors sa school play. Ewan ko ba? Hindi ko naman ginalingan ang audition, pero ako pa rin ang kinuha nilang male lead. Becky nga yung image ko, maging sa school. Ay, Bex, sure ka bang Becky ka rin? Bakit ang hot mo? Tanong sa akin ni James habang nagme-makeup ako para sa final rehearsal namin sa play. Oo naman, Bex. 100%. Naku, Chusera. Nakakaamoy ako ng kapwa ko bading. Sagot naman ni James. Doon ako natigilan at nanlamig ang mga kamay. Mapait akong natawa. For real? Utal ko pang tanong. Malakas siyang humalakhak. Gaga, patola ka naman. Siyempre hindi, no? Pero binulungan niya ako. Tingin ko sa'yo, hindi ka Becky. Alam ko yan, be. May tawag sa atin na gaydar. At ayon dito, straight ka. Hindi ako pwedeng mahuli. Ramdam ko na nanguhuli lamang si James. Hindi ngayon. Sabay pa kaming magka-college ni Didit. Poprotektahan ko pa siya at aalagaan. Hindi ko pa kayang umamin sa kanya ng totoo kong identity. Hays! Nag-eetos ka naman, Bex. Hindi ako nagpahalatang kinakabahan. True labels. Humagalpak siya ng tawa. Nakisabay na rin ako sa tawa para hindi halata. Tahimik ang buong auditorium. Ang ilang kaklase namin nanunood. Nasa eksena kami kung saan magpapaalam ang bida bago umalis sa gyera.
Kung aalis ka ngayon, paano ako? In character si Didit habang nangingilid ang luha. Babalik ako. Boses lalaki ako. In character. At maraming nagsasabi na ang gwapo ko raw sa uniforme ng sundalo. Saglit akong natigilan. Nakalimutan ko ang linya ko. Na-distract ako sa husay niya sa pag-arte at napakaganda niya sa malapitan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Talagang nawala na ako sa script. Nakita ko pa ang pagkunot noon ng isa naming kaklase na nag-aabang sa gilid ng stage sa pagpasok niya. Pagtapos ng aming eksena. Magkalapit na ang mukha namin ni Didit. Halos magdikit pa nga rin ang mga ilong namin. Ramdam ko na rin ang hininga niya. Nagpatuloy ako na magsalita. Hindi mo ba nakikita? Dapat dito, ayon sa script, hahawak lang ako sa pisngi ni Didit at yayakapin siya. Pero hindi ako tumigil hanggang sa tuluyan ko nang isinara ang pagitan namin. Nagtagpo ang mga labi namin. Isang halik na matagal ko nang kinikimkim. May narinig pa nga akong naghoy, pero wala akong narinig. Nagpatuloy lang ako. Ramdam ko ang paninigas ng katawan ni Didit, pero kalaunan, tumugon din siya. Hindi ako tumigil, hindi ko rin naman ito sinasadya. Ginusto ko ito. Kumalas na lang kami nang pumalakpak ang teacher and director namin na si Mr. Ronquillo. Very good. So passionate. Sige, isasama natin yan sa eksena. Nagpalakpakan na rin ang lahat ng naroon. May mga kinikilig pa at mga bulungan. Maya-maya ay biglang umalis si Didit. Hinabol ko siya. Uy, Didit! Tawag ko sa kanya. Huminto siya at hinarap niya ako. Nakita ko ang mga mata niya na hindi na katulad kanina noong nasa eksena pa kami. Puno na yun ng galit, kaya parang may kumirot sa puso ko. Para saan yun ha, Charles? Para saan yun? Umalingaw-ngaw ang boses niya, pati ang mga nagre-rehearse sa stage. Natigilan. Didit, nasa eksena tayo. Wala yun sa script. Charles, final rehearsal lang yun. Di mo ako tinanong. Kala ko, safe ako sa'yo. Napaatras ako at parang nalunok ko ang mga salita ko. Akala ko ikaw yung isang lalaki na hindi gagawa ng ganon. Alam mo naman ang pinagdaanan ko, di ba? Kamunti ka na akong pagsamantalahan. Tapos gagawin mo rin pala sa akin to. Sobrang disappointed siya na sinabi niya yun sa akin. Halos mangiyak-ngiyak na siya sa sobrang bigat ng sitwasyon ngayon. Hindi ko plinano yun. So ano? Nadala ka lang? Hindi ako nakapagsalita. Kahit makatingin sa kanya ng diretsyo, hindi ko magawa. Bakit ha, Charles? Doon na tumulo ang luha niya. Kita ko sa peripheral vision ko. Dahil pagod na ako. Pagod na akong magpanggap. Lumunok ako ng laway at nagpatuloy muling magsalita. Pagod na akong magkunwari na wala lang sa akin kapag may nanliligaw sa'yo. Pagod na akong maging best friend mo lang. Anong ibig mong sabihin? Didit, hindi yun acting. Matagal ko nang gustong gawin yun. Charles? Didit, hindi ako bakla. Hindi ako naging bakla kailanman. Pinili ko yun para hindi ako umalis sa tabi mo. Ginawa ko yun kasi pinagbawalan ako ng tatay mo sa akin. Kaya ako binago ang sarili ko at pinanindigan ko ang pagiging Becky. Hindi ko mag-gets ang dahilan mo, Charles. Napakababaw. Dahil kay Daddy? Talagang dinamay mo pa ang daddy kong patay na? I'm sorry, Didit.
Hindi ko agad sinabi sa'yo. Yun lang kasi ang paraan ko para protektahan ka kay Tito Nelson at hindi umalis sa tabi mo. Ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Napakalayo kahit magkalapit lang kami. Pinagkatiwalaan kita, Charles. Alam ko. Akala ko iba ka sa kanya. Parehas lang pala kayo ng tito ko. Mga bantay sa lakay. Hindi ako ganun, Didit. Napili kong gawin to para sa'yo. Para protektahan ka sa kanya. Yung mga hawak, haplos at yakap, totoo yun. Galing yun sa puso ko. Hindi yun pagnanasa, Didit. Mahal kita, Claudette, Didit. Mahal kita hindi bilang kaibigan mong Becky na si Charles. Mahal kita bilang si Charles na isang lalaki na handang ibigay sa iyo ang lahat at handang sakyan lahat ng trip mo sa buhay. Wala na akong kaibigan pa. Wala na, Charles. Pagkatapos ng tagpong yun, friendship over na kami ng tuluyan. Hindi na siya ang female lead ko sa play namin. Si Lorraine ang naging substitute. Hindi na siya nag-enroll pa ng 3rd semester. Pumunta siya ng Maynila at nakituloy sa pinsan niyang si Michael. Doon na rin siya nag-aral. Block na rin ako sa lahat ng social media accounts niya. Kahit masakit, nagpatuloy ako sa college. Nag-focus ako sa pag-aaral ko. Hindi ako naghanap ng iba. Si Didit pa rin ang gusto ko. Nakagraduate na rin ako ng kursong theater arts. Hindi naging madali para sa akin ang umpisa. Naging actor ako sa mga maliit na play sa bansa at nakabuo na rin ng pangalan kahit papano. Isa rin akong assistant director sa isang indie film. Isang hapon, inimbitahan ako sa isang film festival sa Maynila. May stage adaptation silang gagawin ng isang coming-of-age story. Guest performer ako para sa reading. Pagpasok ko sa lobby, nakita ko siya. Nakatayo sa may registration table. May ID lace sa leeg, naka-blazer. Mas matured. Mas tahimik ang kanyang aura. Pero siya pa rin ang nakilala kong si Claudette o Didit. Parang bumalik lahat sa akin noong high school. Nagtama ang mga mata namin at lumapit siya. Hi, Charles. Bahagya naman akong napangiti. Ay, Didit. Tahimik ang ilang segundo, pero hindi awkward. Assistant creative director ako dito. Yung short film namin, kasali sa festival. Wow, filmmaking. Tuloy pa rin ang pangarap. Deserve mo yan. Mas kalmado na ang puso ko ngayon. Hindi na ako yung high school student na nagtatago sa likod ng pagpapanggap. Ang tagal na. Oo nga. 6 years ago na. Galit pa rin ako. Alam ko. At deserve ko yun. Pero hindi na ngayon. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo ginawa yon. Hindi ko man tanggap noon pero gets ko na. Hindi pa rin tama yun. Kaya sorry. Hindi nga. Apology accepted na, okay? Hindi ka bantay sa lakay. Tinulungan mo ako sa panahong wala akong kakampi. At salamat doon. Wala yun. Beshi kita eh. Nginitian ko siya at naglakas ng loob na magtanong sa kanya. May boyfriend ka ba o asawa na? Wala pa. Busy pa sa career. So, pwede ba kitang ma-invite for a coffee date later? Parang high school ulit. Pero ngayon, wala ng script at rehearsal. Ngumiti siya, yung ngiti na unang nagpatumba sa akin noong bata pa kami. Date? Hindi ba tayo magbe-best friend ulit? Pwede naman. Pero this time, wala nang pagpapanggap.
Sige, coffee muna. Tapos tignan natin kung saan tayo dadalhin. Hindi naging madali ang pagkikita naming muli. Pero naging totoo na kami maging sa nararamdaman namin. Pagkalipas ng ilang taon, ikinasal kami sa isang maliit na garden wedding. Wala nang drama o script, lahat totoo na. Nagkaroon kami ng 2 anak, si Chacha na singkulit ng mama niya at si Claude na tahimik lang pero mapagmahal na bata. May mga oras na sinasariwa namin ang nakaraan. Pero ngayon, tinatawanan na lang namin ito. Kung may natutunan man ako sa kwento kong ito ay ang pagmamahal ay hindi dapat tinatago sa likod ng pagpapanggap at hindi imposible ang second chance. Kung parehas kayong handang maghilom sa mga sugat ng kahapon. Mas masarap magmahal kapag totoo ka na. Salamat sa pagbabasa ng sulat kong ito. Ang lalaking tapos nang magpanggap, Charles.